Let's talk more about the review of these two impeachment complaints against President Bongbong Marcos with mobile journalist Amy Atienza. Amy, go ahead. Yes, good morning Angela Diego. Dito nga sa House of Representatives, no, nako sabay-sabay yung mga nangyayari. Kanina narinig na natin at around 10, lagpas 10 a.m. no, na sinisimula na nga itong hearing ng Committee on Justice laban nga sa tungkol sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung maalala natin, dalawa yung verified complaints na ipinaratang no kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong umaga rin no, nakita natin dito mismo sa Kamara na meron ding impeachment complaint na final muli laban kay Vice President Sara Duterte. Initially, dapat February 6 pa ito, pero dahil nga sa 2026 ruling na din ng Korte Suprema, nasabi na rin dito na pwede na daw mag-file ng complaint starting January 15. So nung nalaman ito ng Makabayan Bloc pati ng Akbayan Party List or Liberal Party na siya nga nag-file ngayong umaga, agara na lang din daw nilang pinuntahan ito at syempre nag-file nga ng complaint. Isa sa mga pinaka hina-highlight nila dito no yung 612.5 million pesos na confidential funds na ginamit nga daw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina. At bukod pa dyan, yung over 100 million pesos na confidential funds na ginagamit din no, for within 11 days. So yan yung isa sa mga pinaka-highlight ng complaint dito mismo sa Kamara. Pero bukod pa dyan, no, Angela Diego, napag-usapan din yung dito sa complaint ng Tindig Pilipinas na endorsed by Akbayan Party List and ML Party List na yung grave threat daw sa mga high-ranking officials sa isa din sa mga talagang gusto nilang bigyang diin dito mismo sa kanilang complaint. Bukod pa dyan, nasabi din dun sa mismong reklamo naman ng Makabayan Bloc na isinama daw nila yung testimony ni alleged former aide ni VP Sara na si Ramil Madriaga kung saan sinasabi niya na yung election campaign funds nga daw ni VP Sara ay nanggaling sa mga Philippine offshore gaming operators para nga dun sa kanyang electoral campaign noong 2022. Angela Diego. Alright, maraming salamat mobile journalist Amy Atienza.